A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Suffer the
a sinner like me. A sinner like me. Let's get to our text today. Let's all stand and read our text. It's found in yung ating binasa kanina, 2 Corinthians chapter 9 and verses 8 to 11. 2 Corinthians chapter 9 and verses 8 down to verse 11. And here, the Apostle Paul writes to the church in Corinth. Tandaan natin, ang sinusulatan dito'y church, ecclesia. Hindi ito general public. Okay? This is not even individual Christians. This is church. And God is able to make all grace abound toward you as a church, as ecclesia, that ye, kita nyo na, as a church, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. So, ibig sabihin, the church, having many members, they are to abound in every good work. Marami na mga mabubuting gawa dahil maraming miyembro. You understand? Hindi isang tao na maraming gawa. Maraming tao na maraming mabuting gawa. Good. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness. So as a church, having many members, they abound to every good work. And, ang sinasabi ni Paul dito, the one who supplies the seed, also is the one that makes you to increase the fruits of your righteousness. Ibig sabihin, may kinalaman yung fruits of righteousness sa every good work. You notice that? Being enriched in everything. Mga kapatid, kayo bilang ecclesia, you are enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Now, kung dadahan-dahanin natin ang pagbabasa ng ating text, we will find out na ang dami po lang pwedeng pag-usapan tungkol dito. Amen? But we will again go back to what I started last week. Ang title ng ating message, Seeking and Increasing the Fruits of Righteousness. Okay? Bakit seeking? Of course, nakalagay kasi sa simula ng ating teksto seeking, the kingdom of God. We'll get to that later. Manalangin tayo. Our Heavenly Father, thank you, dear God, that we can come together, Lord, as your people. Lord, we do not come to church. We are your church. We are your people. What we do, dear God, is we come together. Nawa, Panginoon, ang katotohanan ito ay maging totoo po sa lahat, Panginoon. And yes, we appreciate that we have people here, dear God, who come here, but they are not part of Lighthouse. But your seed is being sown. But let it be sown, dear God, to us, and even effective, Lord, as your people, as Lighthouse Bible Baptist Church. That indeed, Heavenly Father, we may not just bear fruits, but that we may be increased in the fruits of righteousness. Bless this message to our hearts. In Jesus' name, amen. Thank you. Please be seated. I have constantly been explaining this sa maraming mga kapwa na mga pastor, that we need not simply to change some terms, but we need to go back to the truth of God's Word
that should be seen in our lives. Now, matagal na panahon na mga kapatid na dito sa Lighthouse, we have ceased using the term, let's go to church. Okay? Because if you are part of Lighthouse by virtue of your trust in Jesus Christ, your faith in Christ, your baptism, you are members of Lighthouse. Okay? So you come together. You make yourselves available so we can come together as a church. Now, that does not simply refer to coming together face to face. It also means coming together kahit online. Amen? Where there would be limitations and challenges, whatever situation. Kaya mahalaga sa atin that as members of this body, that we be intentional that we come together as such. Amen? Totoo yan kahit sa labas. Totoo yan kahit sa mga manlalaro. Ang team ng basketball, they should come together as team. Correct? And then, magbi-briefing sila, mag-uusap sila, mag-charge sila sa bawat isa, and they go forward as team. Now, this is not team building. Okay? This is being built up in Christ because He is the foundation and the cornerstone of this ecclesia. Amen? Are you listening? Kaya mga kapatid, on this premise, hindi tayo katulad ng maraming mga evangelical churches, kung ano pa man sila. Well, let them have their way. But we have the Word of God to stand on. Amen. Kaya kahit kayo mga nasa abroad, let me tell you this. If you are living distant from Lighthouse, make it an effort to be present in coming together. And that leaves no excuse, whether you are a professional, you are a young person, because we care. Amen? And what this world will do to you, if you continue to be detached and distant, the world will devour you. And you do not have any strength to counter the world. The devil is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Are we listening? And I say this to all, mga kapatid. Kaya halimbawa, doon sa Italy, meron tayong mga kapatiran dyan, yung mga anak ay binautismuhan na, naligtas sila. They should be part of the coming together. Kaya masigasig natin ginagawa na yung coming together natin dito inaabot sa kanila para they can have that opportunity and privilege to be built up in Christ. Okay? You cannot be built up in Christ kahit mag-aral ka sa abroad. Our building up in Christ is on His Word. At kahit mag-devotion ka, manalangin ka araw-araw individually, that is not building up in Christ. You know why? Because you have to have fellowship. You have to have relationship with the other members of the ecclesia. Amen? Kaya hindi ako magtataka if young people would choose to distance themselves and then magkakaroon sila ng bagong ugali. Magkakaroon sila ng bagong mindset. You know why? Because in their being distant, unti-unti yan mga kapatid. Unti-unti, lalamunin sila ng ways of this world. Are you listening? Oh, yes. Now, I have been around, I have gone places, I have gone to other countries. That is exactly what is happening now. In fact, sa data namin sa FEBC, more and more churches today are collapsing in U.S. They are not well grounded now as churches. Mga kapatid,
And that is reality. Kaya dito ay pinagyayaman natin ang lahat sa katotohanan ito. No, hindi ako, mga kapatid, yung bang, hindi, pastor, insecure ka lang na mawala kami. Don't brand me that. Okay? Pastor, selfish ka lang, ayaw mo kaming umalis. Hindi, sabi ko nga okay kayo kahit umalis. But remain in the Word. Amen? And that should be true. We were just in Taiwan for the Global Filipino Movement. You see? And alam niyo mga kapatid, masaya ako na ang mga iba'y makarating sa ibang lugar, but do not make that as an excuse to be distant from God, to be distant from His Word, and to be distant from doing His work. And however successful you may be materially, if you are not fruitful, are we listening? That's the term. If you do not bear the fruits of His righteousness, you know what? It will take its toll on you. And I speak to individuals, and I speak to families, I speak to all our people. Meron akong programa pag Sabado, yung pagsusuri. Kausap ko si Dr. nakalimutan ko yung pangalan, Ju something, a sociologist sa UP. Ang pinag-uusapan namin, ang mga kinakasal daw ngayon ay tumatanda na. At dahil matanda na silang kinakasal, nahuhuli rin ang kanilang panganganak. At madalas, kung manganganak man sila, isa na lang. Okay? Yun na lang. Kasi yun na ang preference ngayon. Wala na yung mga dati na may mga 3 anak, 4 na anak. At dahil may edad na nga nag-aasawa, yun ang nagiging repercussion nun. Ang tanong sa akin, Pastor, ano ba ang sa Bible niyan? Okay? Sabi ko, ang nasa Bible ka ako, this world will, input to us many things, and this world will make everyone yung bang individualistic. Okay naman na pag kinasal ka, establish ka na sa financially, okay? Maayos na yung pag-iisip mo, trained ka na. Okay? Pero ang kasal naman kasi, walang eskwelahan na nag-o-offer niyan. Meron ba? You go along. You learn. You become responsible as married couple. Amen? Ano ba ang repercussion niya? Natawa sila sa sinabi ko. Kako, in the Old Testament, when the law was given, ang sabi ng Panginoon kay Moses, and I will visit the iniquity of thy fathers until the 3rd and 4th generation of them. No? 3rd and 4th generation of them that hate me. Bakit 3rd and 4th generation? Ito pinag-uusapan namin sa pagsusuri. Ang ibig sabihin niyan, lolo, anak, anak nung anak, at yung apo. 4 na henerasyon. Ang tawag natin yan sa Tagalog, apo sa tuhod. Di ba? At ang sinasabi sa kautusan, ang kasalanan ay bibisitahin ko hanggang sa 3rd and 4th generation. Alam niyo mga kapatid, ang kasalanan ay generational. Ang values ay generational. Nakikinig ba kayo? Tandaan niyo ito. Ang values ay generational. Kaya pala sa mga patriarkang nasa Bible, magmula kay Abraham, nakita nila ang mga kaapu-apuhan nila at naselyuhan ang pananampalataya.
Are you listening? Yung pananampalataya ni Abraham ay naging pananampalataya ni Isaac at naging pananampalataya ni Jacob at naging pananampalataya ng kanyang mga anak. Kahit iba-iba nanay nila. Alam niyo ba yan? Alam niyo ba na ang mga anak ni Jacob, 4 ang nanay? Ha? Pero ang pananampalataya nanatili. Kasi nga, may pag-iingat sila na abutin ito. Okay? At kapag nawala ang daloy nito, mawawala ang pananampalataya. Mawawala ang pagpapahalaga dito. Kaya huwag tayong magtataka mga kapatid na nawawala sa mga sumusunod na henerasyon ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Bakit? Nilamon ng mundo eh. At wala tayong pakialam. Are you listening? Pastor, kasi iikli ang buhay ng tao eh. Oo nga, but what I'm saying is, ang pagtataguyod nito. Lalo na ang presentasyon natin, Pastor, magturo ka sa anak ko. Bahala ka sa anak ko. Wala akong kinalaman dyan. Nakikinig ba kayo? Pero hindi tayo intentional sa generational approach ng pananampalataya. Kaya nawawala. Mga kapatid, are we listening? Kaya wag tayo magtataka kapag ang mga apo natin, iba na ugali. Lalo na, kasalamuhan nila, apo nung iba, apo nung iba, apo nung iba. So, gulo na. Pastor, gumawa tayo ng ating sariling mundo. Hindi pwede yun. Meron tayong pananampalataya na lumalagpas sa ating henerasyon. And we should be diligent about these things. And ako'y iniisip ko, I will ask young people, how are you? Ganyan. Okay, fine. But you need to be established in faith. Sabi sa akin ng kausap ko, kaya si Bishop ang gusto namin sa pagsusuri kasi napag-uusapan yan eh. Kaya this world will grow worse and worse. At kapag hindi natin alam ito as church, we will just grow worse with the world. Amen? Now, balik tayo. Pinag-usapan na natin last time. But seek ye first the kingdom of God. First. Yan. Pwede pala yun. Ano? Nung pumapasok kami sa boarding pass, mayroong boarding pass sa aeroplano, di ba? Ang style pala ng mga nasa, guguhitan ng kulay. Kulay pink pa eh. Okay, gano'n. Yeah. Style ko to Ayan. First. Pero mga kapatid, hindi yan period. Now, the entry to the kingdom of God is through what? Except, maliban na ikaw ay ipanganak na muli, ay hindi ka makapapasok sa kaharian ng Diyos. Correct? So, the very basic search for the kingdom of God is you trust Christ. Be born again. Amen? Have you been born again? Great! If you are in Christ, hallelujah! Praise the Lord, you're in Christ. However, we're not done on that yet. Kasi hindi ito period, mga kapatid. Kama yan. Nakikita niyo ba yan? Yan, yan. Sapagkat equally, we simply do not just seek the kingdom of God. We also seek His righteousness. Correct? Tama? But how many of those who have trusted Christ remained or even remain until now seeking His righteousness? That's what we're saying. Ibig sabihin, pagkatapos tumanggap kay Kristo, yun na yun, pupunta na ako ng langit. Yun ang sinasabi ko kanina eh. Amen tayo ng amen because meron tayong, hey, come on, that is not a victory which you labored for. That is the victory that was given to us by Christ. Ibig sabihin,
It's time that when we get to heaven not just with the victory given to us, but with the victory that victory had a result in us. Amen? Yun. Come on. Pagpasok natin ng langit, mga kapatid. Ha? Oh, anong tagumpay ang dadalhin mo dito? Ginawa kita matagumpay eh. Papasok ka rito. Anong tagumpay? Alam mo, ang taas po ng degree ko. Panginoon, ako ngayon ang president ng Alumni Association ng PLM. Baka sabihin ng Panginoon, hoy, kahit unsaved, pwede yan. Huwag mo ipagmamalaki sa akin yung bagay na ginagawa ng wala kay Kristo. Naintindihan niyo ba? Ha? Kahit yung kriminal, ginagawa rin yun eh. Ang dami nga sa gobyerno niyan. Di ba? Huwag mo ipagmalaki sa akin na marami kang pinag-aralan. Kahit yung corrupt na tao, marami niyan eh. Ikaw hindi, diligtas kita eh. Binigyan kita ng tagumpay. Anong tagumpay ang madadala mo rito sang-ayon sa tagumpay na binigay ko sa'yo? Meron ba nun? Hindi kami tinuruan ni pastor niyan eh. O ngayon, narinig nyo na. Andiyan ba kayo? Can you say amen? Yun ang nakaakibat sa seek His righteousness. Hindi naman tayo pupunta sa langit na meron tayong sariling katuwiran natin eh. Katuwiran ni Kristo. Ibig sabihin dyan, hahanapin natin yung bunga ng katuwiran niyang ibinigay sa atin. Good! Ikaw, Moses, naging lawyer ka ba? Dahil sa katuwiran ni Kristo. Hindi, wala nga kaluluwa yung mga lawyer. Paano hindi. Nagbibiro lang ako. Okay. So, ibig sabihin, ba't ko ba nabanggit-banggit yan? Erase. Baka wala na mag-lawyer sa inyo. But I praise God for Tony Moses. Amen? Bigyan niyo pa siya ng mga kaso para... So, bottom line is this. Seek His righteousness. The one good thing here is, you know what? We can fail along the way. Tama? Pwede tayong matrip, madapa tayo. But because this message comes to us, we still can get to the Lord and say, Lord, forgive me. Magre-reset ako. Di ba? Reset. From now on, I will seek your righteousness. Isusuot ko na yung uniforme ng katuwir. Oh, tama, di ba? Attorney Mark. Dr. Mark. Good. Kaya inabit natin yun. Ikalawa, may mabilis lang. Kasi tapos na ito eh. Ikalawa, hindi lang that to seek His righteousness. Hahanapin natin ang katuwiran niya, ang matuwid sa Kanya. Amen? Hahanapin natin ang approve sa Kanya. Hahanapin natin ang kalooban niya. Yun, ang ibig sabihin niyan. Kasi lahat ng hinahanap natin kalooban ng iba eh. Amen? Ang ating mga opisina, merong standard yan. Good? It's fine to be subject to the regulations, principles ng mga opisina ninyo. Pero hey, it's about time na kung saan tayo ay dapat magningning, magliwanag, ay mas mataas pa sa mga regulasyon ng inyong opisina. Amen? Ibig sabihin, kung ang lahat ay nagtatrabaho dahil sa pera lang, kayo hindi. Amen? Oh. Kung ang iba, nagtatrabaho lang para sa yaman, sa material na bagay, tayo hindi. There should be more. Good? Pero, hindi lang nagse-search. Kaya maganda, Pastor, ano ba ang kalooban ng Panginoon? Kung hindi mo alam yan, then we have leaders to discuss that. Okay? With you. To make us grow. Ikalawa, not only that we should seek His righteousness, but we have to be filled with fruits of righteousness. Puspos. Now, listen. Lahat
ng pinagsabihan nito ni Paul ay mga churches. Amen? Kasi, as churches, nagiging obvious sa atin yan na marami tayong pwedeng punuan. Imagine na ang mundong ito at ang ministry ay maraming gaps. Okay? Maraming gaps ng kasalanan. Kung meron lang ako illustration dito. No, like, for example, in a given area. Okay? In a given area, no, ng mga, halimbawa, alam niyo ba na ang data ano naman yan puro mga fini-filled na mga spaces. Okay? So, halimbawa, may mga ganyang klaseng mga illustration, yan. Yan. We need to be able to fill each space with the righteousness of Christ and bear fruits. Amen? Good? Mas maganda kapag lahat tayo bilang members ng church, ng eklesiya, ay nagagampanan yan. Ibig sabihin, sa bawat buhay, sa bawat sitwasyon, sa bawat challenge. Kaya dito sa Lighthouse, ang ginawa natin na structure, mga kapatid, ay naka-matrix tayo. How our people are organized is according to matrix. Piniliwanag ko nung araw kay tatay. Nung araw, we were just organized according to age. Okay? According to age. Children, no? Young people, workplace, adults, ganun lang. So, pero we do not actually reach to our people wherever they are. Kaya nagkaroon tayo ng districts. So that, sa isang district, no, we can reach people where they are. Geographical. Are you listening? Kaya, we can organize our people according to districts. In every district, merong kabataan, merong bata, may kabataan, may youth, may working, merong adult. Good? Amen? Oo. So, hindi lang yan. So, ang sabi ko, siyempre, alam niyo naman yung x-axis, y-axis, alam niyo naman yun, tapos we fill. Okay? But, we also have yung bagay na ino-organize tayo according to gifts. Amen? At tayo nakakaalam kung ano ang pwede nating gift according to the grace of God in us. At ang lahat ng gift ay pwede magpuno. Amen? Sa bawat space. Okay? Pinagmamalaki ko yan, lalo na sa bagay na, sabi ko nga kay kahapon halimbawa kako, ang ating mga nasa kainta, ang dami dyan, teacher. Kaya very effective sila in launching our paglipad. They can go right to yung mga eskwelahan. Okay? Ang ating Pasig, yan mahilig yan sa mga presentations. Okay? Very effective sa mga bata. Di, pagyamanin yun. Okay? Ang Taguig, nag-grow pa kung saan. Pero, you know what? Pastor Jojo is someone who can get to other pastors in Taguig. His leadership is being seen right now. Dito sa Tatalon, marami tayo rito na pwedeng gawin. Amen? Hindi ko mahirap bilangin. Pinagyayaman natin yan. So everyone can be filled with righteousness. And the whole thing is the righteousness of God. Amen? We cannot do what Lighthouse in Iriga can do. Can you imagine 100-member orchestra? But hey, lalo na nung nagkaroon ng crusade doon sa Bicol, they provided the music. Kaya sabi ko sa mga pastors natin, pagyamanin natin yan and let us be filled with fruits of righteousness, all Lighthouse. Nandyan ba kayo? I mean, we will not let up. For as long as this world trains people their way, we will train people and equip people God's way. Amen? You see,
Kaya mga kapatid, ang dami nating pwede. Ikaw, nandiyan ka lang. Paaten-aten ka lang. How can we be involved here? Amen? Hindi, Pastor, pinapanalangin ko naman ito. Hindi panalangin ang kailangan ko sa iyo. Pagkilos. Anong klase ang pananampalataya? Walang pagkilos. Yun ang sinasabi ni James. What use is faith when you cannot work out your faith? Kaya, be filled with fruits of righteousness. You know what? A person that is filled with problems, palaging makikita ng problema. Yan ang sinasabi ko sa isang organization, sa GFM. Sabi ko doon sa executive director namin, alam mo, tigilan na natin na ang palagi nating hinahanap yung mga OFW na may problema. Kapag hanap ng problema, wala tayong haharapin kundi problema. Tama ba? Ang puntahan natin ng mga OFW, aba yung kapaki-pakinabang sa bansang pinuntahan nila. Kasi, kapag ang OFW pumunta sa labas, pumunta ng Dubai, pumunta ng kung saan, pagkatapos doon ay naprueba sila, pinagmamalaki pa, Pastor, kami nagpagawa niyan, ginawa namin yung malaking skyway na yan, ganyan, oo. Ba't di mo gawin sa Pilipinas? Wala naman kaming lugar dun hindi ba? Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Bakit hindi natin i-tap yung kanilang mga naging pagkilos, lalo sa mga mananampalataya? Kaya, we are working towards 50 in 2026. And we are calling on all members of Lighthouse na nasa buong mundo. Mundo lang, kung nasa buwan na kayo, wag na. Kung nasa langit, wag na, okay na yon. Basta't nasa mundo, we will have our 50th golden 2026. Amen? Babalik tayo rito at pagyayamanin natin ang bunga ng katuwiran ni Kristo na nasa atin. Amen? Ye have not chosen me, but I have chosen you. Sinabi ng Panginoon yan. And ordained you. Pinili ko na kayo. Ano bang Tagalog ulit ng ordain? Itinalaga. Pinili ko na kayo at tinalaga ko pa. No? Na kayo ay dapat maging mabunga. At ang inyong pagiging mabunga ay dapat manatili. That's how you say it. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and be fruitful. And that your being fruitful should remain even in old age. Amen. That is how you read this text. So, lahat meron tayong premise, biblical premise. But we do not stop. Okay? Seeking His righteousness. Good? Okay, Pastor. Sige. Gusto ko yan sa puso ko. Okay. Pero teka muna. That's not just seeking. It's being filled. Correct? With the fruits of righteousness. Okay na yan, Pastor. Amen! Hallelujah! Okay na ako dyan. Pero hindi pa rin tapos. Kaya nga pinagpapatuloy ko ngayon Ano yun? Ito na. We need to increase the fruits of righteousness. Nasaan yun? Ito. And increase the fruits of your righteousness. Pastor, sobra naman yan. Baka lumagpas tayo sa langit niyan. Mas maganda. Kaysa kapos ka. Di ba? Ano palagay nyo? Ituloy ko pa kaya ito? Ha? Ano palagay nyo? O tapusin na natin dito. Invitation na tayo. Ha? Okay ba? Tuloy pa natin?
Pwede mo mag-amen kayo, baka itulugan nyo na ako eh. Amen? So, agree tayo ha? Number 1, seek His righteousness. Amen? Number 2, be filled with fruits of righteousness. Okay na? Amen na, Pastor. Hindi pa nga tapos, may pangatlo pa. Increase the fruits of your righteousness. May bunga na ako ng katuwiran ni Kristo. Dadagdagan ko pa. Di ba? Para bang nangako na ako, tutuparin ko pa. Parang iba yata yun, hindi tama, no? Hindi ka kumpara, no? Oh. Alam niyo mga kapatid, kung bakit tayo dapat mag-increase. Ha? Hello? Nakikinig ba kayo? Simple lang. Bakit kinakailangan tayo mag-increase? Kasi, binubutasan tayo ng mundo. True? Ha? Tama ba? Kahit ang gulong ng bisikleta, hindi palaging sang-ayon sa sukat. Kagagamit mo, iimpis. Am I correct? Ha? But, ganun tayo. We do not stop increasing. We do not stop growing. Sabi sa akin, Bishop, ilang taong ka na? Sabi ko, wag mo nang tanungin yung edad ko. Medyo matanda na ako. Senior na ako, senior. Lagpas na nga eh. Pero, hindi ka ba tumitigil eh? Hindi ka naman retired. Hindi, no. Ang punto ko nga sa buhay ko, kung kailan ako tumanda ng lalo akong dumami ng ginagawa eh. Oo nga, ano. Napapagod ka ba? Napapagod. Oh. Pero, hindi ako titigil. Andyan ba kayo? Huwag kayong babati, si pastor ko, hindi tumitigil. Hindi ako tumitigil dahil gusto ko ikaw hindi titigil. O, okay na. Kaya, pag sinabihan niyo ako, pastor, magpahinga ka na. Parang gusto mo tumigil na. Huwag. Okay? Why? Because God is able to make all grace abound. What grace do you need? What grace do you need? Ha? Alam niyo, you realize na ang kakayanan ng tao ay padagdag ng padagdag ng padagdag. You do not actually realize that the new discoveries today, okay? The new discoveries today will be the basic platforms for tomorrow. Come on. Ha? Alam niyo, kinakwento ko ito eh. Nagmi-meeting kami sa FEBC, ang pinag-uusapan namin, AI, Artificial Intelligence. At ang sabi, alam mo, ang AI, dangerous ito talaga. Dangerous ito. Pero sa ngayon sa aming pag-uusap, pwede ka naman pala maglagay ng mga parameters. Para yung mga pasaway. Ganoon din naman sa mundo eh. Okay? Sabi ko, ganito na lang gawin natin. Kasi ako, naniniwala ako, na these things, no, are before us so that we can use them as tools. Okay? On the subject of reaching the new generation, the younger generation, lumalayo na ang gap between the old ones and the younger ones. Tama? Tama? Oh, ngayon, kung tayo mga may edad,
hindi tayo magiging intentional in understanding AI na ang mga young people nandoon na, paano sila maaabot? Good? So sabi ko, alamin natin. Habang pinag-uusapan namin yan, kasi nag-zoom ako nire-record ko yung proceeding ng meetings. Katabi ko si Dan Cura, katabi ko si Robert dito, o si Lucio, si Robert nasa likod. Biglang nag-prompt yung aking display sa Zoom. Nakalagay, enable AI. Sabi ko, Dan, pinag-uusapan natin AI. Ayan, nasa Zoom, AI. Sabi ni Dan, click mo kaya. Di kinlick ko. Okay naman nangyari. Nag-confirm na functional na yung AI ng Zoom sa account ko. Okay. Tapos nag-note na nakalagay, after the meeting, Zoom will forward to you a summary of the meeting. Summary daw ng meeting. Siyempre, nag-breakout groups. Bawat breakout groups, nagsalita, meron silang sariling summary. Pagkatapos may tinawag para mag-summary ng lahat. Diba, Robert? Okay. Nung kumakain na kami, chinek ko yung email ko, lo and behold, merong email ang Zoom. At ang nakalagay sa Zoom, sabi, here is the summary of your meeting. Halos 4 na oras yun. Puro talk lang yun puro talk. Pero naka-video. Here is the summary of your meeting. Pambihira, ilang pages yung summary. I can have you read that. Sabi ko, Dan, very comprehensive ito Paano nagawa ito ng AI? Kita nyo na, hindi nyo pa nga alam yan. Yung iba sa inyo, hindi pa marunong mag-Zoom. Di ba? Ano ba yung Zoom? Kinakain ba yun? Naku, mas malayo yung alam mo. Oo. Di ba? Di ba nung araw merong advertisement? Zoom, super shell, di ba? Nung araw. Listen, all these areas, even yung mga ino-open sa bagong technology na ito, are areas where we can increase the fruits of righteousness. Kasi kailangan yan dyan. Nakikinig ba kaya? Wow, Pastor, pinapayagan mo na kami ngayon. Teka muna. Pag-usapan na muna natin kung anong increase ang hinahanap sa atin. Okay? Kasi, ang tendency natin mga kapatid, ay ilagay natin yung fruits of righteousness sa material at physical na bagay. Okay? Tama, di ba? Ilalagay natin yung bunga ng katuwiran at i-contain natin sa material, magiging yaman yan. Okay? Pera-pera lang yan. Okay? O kaya naman, physical na bagay. Padagdag ka ng pagdadag ng mga kung anong mga services and everything. Naniniwala ako doon. Kung pwede nga lang Pero, church tayo Amen? We should remain to be an ecclesia. Yes, meron tayong TGLFI. Meron tayong GCTV. Meron tayong maraming ginagawa rito. Okay? Pero we should remain the ecclesia of the Lord Jesus. And how do you maintain that? Well, unang-una, ang sinasabi sa Ephesians, ye were sometimes darkness. But now are ye light in the Lord. So, we need to walk as children of light. We need to do everything. We need to work the ministry, being children of light. Amen? Now, if we do that, the fruit of the Spirit, nire-remind tayo, is in all walk
according to goodness and righteousness and truth. And in all these things, then we prove what is acceptable unto the Lord. So ano ba talaga ang katanggap-tanggap sa Panginoon? Mga kapatid, hindi tayo katulad ng mga kung sino-sino sa mundong ito na ang sukat ng Espiritu ay material. Nakikinig ba kayo? Ha? Hindi porke mayaman ka, spiritual ka. Amen? Hindi porke mayaman ang church mo, spiritual ka. Ang sabi ko nga sa mga preachers natin dati, kahit naman ng Panginoon, inofferan ng diablo ng buong mundo eh. Sino ka? Amen? Kaya kinakailangan, i-center pa rin natin sa bunga ng Espiritu. Hindi lang bunga ng katuwiran. Siyempre, kapag may katuwiran ka ni Kristo, alam mo na kung anong tama at mali. Amen? Lahat ng may katuwiran ni Kristo, alam nyo na ang tama at mali. Good. At alam din natin ang good, better, and best. Amen? Hello? Obvious yun. Ang tagal mo ng mananampalataya, hindi mo pa alam kung anong good, better, o best. Alam na rin natin what is pleasing to the Lord. Amen? And in pleasing the Lord, we do not please ourselves. Good? Amen? So, that's according to the righteousness that is in Jesus Christ. Alam din natin mga kapatid, ang tungkol sa humility. Good? Sapagkat ang katanggap-tanggap sa Panginoon ay nakikitaan dapat ng mga virtues na ito. Okay. But the fruit of the Spirit, isa. Love, joy. Sige nga, sabihin natin isa-isa. Ready? Go. Teka, binabasa nyo lang eh. Memorizing. O, wag niyo ilagay sa screen. Ready? Go. Amen. Yung against no law, hindi yun sinasabi lang, walang batas ng tao na labag dito. Okay? Pero, ang sinasabi pa ni Paul sa church sa Efeso, ang bunga ng Espiritu ay nasa lahat ng kabutihan, nasa lahat ng katuwiran, at nasa lahat ng katotohanan. Paano pagdudugtungin yun? Nakakalito naman. Now, para maintindihan natin, are you listening? Huwag kayong malilito, ha? Amen? Ito, action yan. Ito ang virtues. Okay? Ito, gawa. Ito, kung paano nagre-resulta ang gawa. Ang bunga ng Espiritu ay nasa lahat ng ginagawa natin, sang-ayon sa kabutihan. Ibig sabihin, kahit anong kalalagyan mo sa buhay, kapag gumawa ka ng sang-ayon sa kabutihan, magre-resulta sa virtues na ito. Halimbawa, diniscriminate ka, minarginalize ka, niyurakan ka. Tama? Yung bang talagang aping-api ka na. Ang sabi, gawan mo pa rin ng mabuti. Nakikinig kayo? Huwag mong suklian ng bato yung bumato ng tinapay. Mabuti yun, tama? Gawan mo pa rin siya ng mabuti. At kapag ginawa mo yan sa masamang mundo, yan magbubunga sa iyo ang bunga ng Espiritu.
makikitaan ka ng long-suffering, peace, gentleness. Andyan ba kayo? Ha? Siyempre, gusto ba natin nang inaapi tayo? Ayaw natin, kaya aalis na lang tayo. Hindi! Suklian mo ng mabuti at magbubunga yan ng virtues ng Espiritu. Kaya it's in all goodness. Now you understand? Ano naman yung righteousness? Okay. Ang hirap mo nang magawa. Pastor, hindi ko magawa ng mabuti. Sobrang ang sama eh. Di ba? Oh, hindi, ang hirap talaga, Pastor. Ang gawin mo, sang-ayon sa katuwiran. Andiyan ka ba? Kung hindi mo na magawa yung mabuti, kahit sa kasamaan na ginagawa sa iyo, gawin mo yung matuwid. At hindi matuwid sa iyo, matuwid kay Kristo. Tama? Ano yun? Pag ginawan ka na, kapatid pa rin kita sa Panginoon. Pero ang sabi, kailangan meron akong bunga ng katuwiran sang-ayon dito. Kikinig ba kayo? Papanalangin pa rin kita. Alam mo, magkakaroon ka ng joy. Makikitaan ka ng love. Naintindihan natin? Ha? Kung mahirap yung good, ang hirap din sabihin. Gawan mo na lang ayon sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Na ang lahat ng nabubuhay godly ay magsasuffer ng persecution. Yun ang katotohanan. Yun ang sabi ng banal, tatanggapin ko na yun. Sabi ng Bible. Okay na ako. Hindi ako aalis sa lighthouse. Andiyan ba kayo? Nakikitaan ka ng meekness, ng temperance. Mga kapatid, kung hindi mo iintindihin yan ang hirap ibuhay niyan. At ang daming mga mananampalataya, hindi nga alam i-explain yan, na-memorize lang. Are you listening? Ha? Ngayon, ganyan ang bahagi ng pagkakaroon ng bunga at nag-i-increase. Hindi. Pag nakita ko merong ito nito, ako rin, meron ako niyan. Ano yung suot niya? Meron din akong ganyan sa damit eh. Sige. Nagpunta sa merong birthday party rin dito eh. Ganyan tayo eh. Lalo sa social media. Alam niyo mga kapatid, I've been to Taiwan. I've been to South Korea. Meron ba akong post? Walay. Kasi kaiinggitan lang niya, baka sana all. Sana all. Tama ano? Di ba? Di man gagaling pa sa akin yun. Kaya ko namang magbiro eh. Kaya ko naman din maging sarcastic eh. Di ba? Pero in this light, dapat intindihin natin ang salita ng Diyos. Because this world will always offer to us something para mawala ang virtues na yan. Actually, ang ating tendency is to think that the word increase only refer to quantity. And this is the reason why many believers, even churches, think of material blessings as proof of blessings. Pero teka muna, anong sabi ni Peter? Beside this, giving all diligence, add. Di ba? To add is to increase. Correct? Add to your faith, virtue. Pastor, amen. I'm a child of God, kaya alam mo, Pastor, nakagraduate ako. Anong virtue mo?
Huwag mong isipin dahil naging Kristiyano ka, nakagraduate ka. Ang daming graduate ng pamantasan ng Maynila. Alam ko yun dahil ako ang alumni president eh. Puro mga unsaved yun eh. Pero lagyan natin ng virtue. And to virtue, knowledge. Search the scriptures. For in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Knowledge of Christ. The excellency of the knowledge of Christ. And to knowledge, temperance. And to temperance, patience. And to patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful. And we're talking about fruits. Seek His righteousness. Be filled with fruits of righteousness. Increase in bearing the fruits of righteousness. Let's get to God today. And sometimes our hearts and our minds have all been filled with material and physical and not with the virtues of Christ. Kaya ang sabi ni Paul sa Epheso, learn Christ. Learn Him. Let's stand and pray. Dear Heavenly Father, thank you, dear God, for this message. Sometimes we need to hear this, dear God, and however pungent at times, but this is truth to our hearts. We need to be established in your truth. Panginoon, marami kaming failures in life. All of us. But we need to come to you, Lord, today. Give sense to our lives. We need to seek your righteousness. We need to be filled with the fruits of your righteousness. And we need to increase. As every head is bowed, every eye is closed. Thank you for joining today's The Pulpit. We hope you were greatly blessed by the preaching of God's Word. We would like you to have that personal experience of salvation by accepting the Lord Jesus Christ. And by doing this simple prayer, you can accept Christ in your heart. Our dear Lord and Heavenly Father, thank you for the opportunity of salvation. I know I do not have the capacity in me to save myself from the damnation of sin. I accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen. The Bible says, if you have prayed this prayer, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. And the Bible says, he that hath the Son hath life. If you would like to know more about the Bible, send us a message via Facebook at Lighthouse BBC FB page or via text message at 0928-522-2683. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again for the next episode of The Pulpit. Thank you and God bless.